Congratulations, Miss Sanchez. You're 1 week pregnant. Napatayo sa gulat si Amira na marinig ang sinabi ng doktora sa kanya. Po? Sandali. Tama bang rinig ko? Buntis ako? Yes, Miss Sanchez. Yun ang lumabas sa result mo. Pero, Doc, imposible yun. Birhen pa po ako at wala pa nangyayari sa amin ng boyfriend ko. Baka naman nagkakamali lang kayo. I'm sorry, Miss Sanchez, kung nakakagulat ang balitang ito sa'yo, pero yun talagang lumabas sa result mo. Wala nang nagawa si Amira sa mga bagay na narinig niya. Tulalang lumabas ang klinik ang dalaga habang hawak ang papeles na ibinigay sa kanya ng doktor. Paano to? Ano sasabihin ko kay Seb? Sigurado magagalit siya. Napaluha na lang ang dalaga habang lumalakad sa kalsada. Sa mga oras na ito, nanatiling lutang ang kanyang isip at patuloy lamang sa paglalakad. Hanggang sa maya-maya lang, isang kotse mabilis na nagpreno sa kanyang harapan, dahilan upang muntik na siyang mabundol. Hoy miss, magpapakamatay ka ba? Sigaw ng driver. Sa loob ng kotseng ito, naroon ang mayamang lalaki na nagngangalang Dark Alfonso Monteverde. Anong problema? Tanong ni Dark. Sir, may babae po kasing nakatayo sa harapan. Sandaling sumilip si Dark sa windshield ng kotse at nakitang tulalang dalaga. Hanggang sa maya-maya lang, laking gulat niya na mawalan ito ng malay sa harapan ng kanyang sasakyan. Agad na lumabas si Dark kasamang kanyang mga tauhan. Miss, ayos ka lang? Sunod-sunod na tawag ni Dark, ngunit hindi na sumagot ang dalaga. Madali kayo, dali natin sa ospital. Yes sir. Ang mga tauhan ni Dark ay natatarantang sinunod ang utos niya. Sa pagdating sa ospital, hawak ni Seb ang kamay ng kanyang nobya at nag-aalalang hinagkan ito. Amira, ano nangyari sa'yo? Sambit na lalaking si Seb, ang nobyo ng dalaga. Naimatay siya sa harapan ng kotse ko. Wika naman ni Dark na hindi pa umaalis sa silid na yon. Maya-maya lang, nagising si Amira at nakita ang kanyang nobyo. Seb, anong ginagawa ko rito? Hinimatay ka raw, sabi ng doktor. Ha? Nasa ospital pa rin ako. Let's go, umalis na tayo dito. Nagmamadali si Amira na tumayo, ngunit hinawakan siya ng kanyang nobyo. Sandali lang Amira, kumalma ka nga. Baka mahimatay ka na naman. Believe me Seb, umalis na tayo rito. Maya-maya lang ang lahat ay napalingon sa pinto nang pumasok ang doktora. Good afternoon po sa inyo. Gusto ko lang po sabihin na pwede na po lumabas si Miss Amira. Luckily wala namang pong problema sa baby. Baby? Gulat na sambit ni Seb, saka lumingon kay Amira. Anong baby ang sinasabi niya? Hindi makatugon ang dalaga sa tanong ng kanyang nobyo. Wala siya nagawa kundi umiyak. Miss Amira is 1 week pregnant po, sir. Muling wika ng babaeng doktor. Nagulat naman si Seb sa sinabi nito at hindi makapaniwala. Paano? Sinong ama niyan? Kailan mo pa ako niloloko? Ni ayaw mo magpagalaw sa akin tapos malalaman ko binuntis ka na ng ibang lalaki. Paano mo nagawa sa akin to, Amira? Seb, pakiusap. Pakinggan mo muna ako, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Amira. Buntis ka't hindi akong ama. Yung palang wala ka nang mailulusot, hindi ba? Padabog na tumayo ang lalaki, saka ito lumabas ng silid. Naiwan namang humahagulgol ang dalaga sa loob ng kwartong yon. Samantala, tila nanonood ang pelikulang nakahalukip-kip si Dark habang nakikitang eksena na magkasintahan. Sir Dark, may kailangan po kayo malaman. Napalingon si Dark na marinig ang bulong ng kanyang assistant na si Ken. Ano yon? Tumawag po si Miss Stacy. Aksidenteng na-implant daw po ang inyong sperm sa ibang babae. Nagulat si Dark sa bagay na narinig. What? Paano nangyari yun? Nagawa po raw ang proseso a week ago. Inakala ng assigned doctor na si Miss Stacy ang babaeng yun. Sa ngayon nag-voluntary resignation ng doktorat, natanggalan siya ng lisensya. Halos mahilo si Dark sa bagay na narinig niya. 3 taon na silang magkasintahan ni Stacy at handa na sana silang magkaanak gamit ang artificial insemination. Ngunit nagkaroon pa ng problema. Let's go, I need to talk to her. Ngunit ang akmang aalis sa si Dark, hinawakan siya ni Amira sa kamay. Sir, salamat po sa pagtulong niya sa akin kanina. Pasensya na rin sa abala. Saad ni Amira sa binata. Tinitigan ni Dark ang dalaga.
Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit kakaibang nararamdaman niya dito, lalo na sa init ng kamay nito. Wala yun, miss. Masaya ako't maayos ka na. Matipid na wika ni Dark saka lumakad palabas ng kwarto. Samantala, naiwan naman si Amira sa silid. Anong gagawin ko ngayon? Maayos ko pa ba to? Isang buntong hininga ang kanyang ginawa. Umuwi siya ng bahay na nalilito pa rin ang isip. Amira, may iniwan akong sulat sa pinto mo ha? Paalala ng landlord ng apartment na tinitirhan niya. Opo, sige. Pumasok siya sa loob ng bahay at agad na binasa ang sulat na yon. Nagulat ang dalaga na mabasang galing sa DRK Corporation ang sulat. Ang DRK Corporation ay isa sa malalaking kumpanya sa bansa. Nagmamay-ari ito ng mga subdivision at pagawaan ng alak. OMG! Nakapasa ako as executive secretary ng CEO na si Dark Monteverde. Gulat na sambit ni Amira na mabasa nakasulat. Ngunit maya-maya lang, isang mensahe galing sa kanyang nobyo ang natanggap niya. Let's break up, Amira. Ito ang bagay na nakalagay sa mensahe, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng lungkot o anuman sakit. Bahala siya. Kung ayaw niyang maniwala sa akin, hindi ko siya pipilitin. Hinawakan ni Amira ang kanyang tiyan. Pasensya ka na baby ha. Alam ko naman blessing ka pero hindi pa ako handa maging isang ina. I'm sorry. Muling kinuha ni Amira ang papel na mula sa DRK. Ito ang dream company ko at ayoko masirang araw na to. Sa kabilang banda, nagmamadaling lumakad si Dark papasok ng ospital at nakita niya nobya na umiiyak sa klinik. Stacy. Dark! Agad na tumakbo ang dalaga at yumakap kay Dark. Ano gagawin natin? Wala nang plano natin. Tapos ngayon magkakana ka pa sa iba. Sunod-sunod na pag-iyak ng dalaga. It's okay. I will find that woman at ako mismo kakausap sa kanya. Pero paano ako? Paano tayo? We can just do it again, right? Tumango si Stacy at muling yumakap na mahigpit. Pinili ng dalawa na magsagawa na lang ng artificial insemination para magkaanak dahil na rin sa hormonal disorder ni Stacy. Kaya ganoon na lang ang panghihinayang ng dalaga. Kinabukasan, excited na pumunta si Amira sa building ng mga Monteverde. Good morning po. Ako po ang bagong executive secretary ni Mr. Dark Monteverde. This way po, ma'am. Tugon ng receptionist sa dalaga. Salamat po. Sa pagdating ni Amira sa opisina ni Dark, kumunutan noon ang dalaga na makita niya ang binata. Ikaw? Gulat niyan tugon. Interesting. Ikaw pala magiging bago kong secretary. Opo sir, kayo po pala si Sir Dark. It is me. Sir Dark, kilala niyo po siya? Tanong ng HR head na naghatid kay Amira sa opisina ni Dark. Yes, nakita ko siya sa isang ospital. Nakakatawang pagkikita. Natatawan sambit ni Amira saka kumamot ng ulo. Tama. Anyway sir, since magkakilala naman na po kayo, I will still introduce her. She's Amira Sanchez and she will be your new secretary. Salamat sa pagpapakilala sa kanya. Tumayo si Dark at lumapit kay Amira, saka nito inilahad ang kamay sa dalaga. Nice meeting you. Nakangiting sambit ni Dark. Nice meeting you sir. Sa paglipas ng ilang araw, naging maayos ang pakikitungo ni Dark sa dalaga. Madali namang natutunan ni Amira ang lahat ng bagay sa loob ng opisina. Ngunit isang araw, nagising sa Amira tuluyan na nakapagpasya sa bagay na gagawin niya. Amira, laksan mo ang loob mo. Hindi naman sa iyong batang to eh. Isa pa, anong ipapakain mo sa kanya? Hindi pa tayo handa financially at emotionally. Mahirapan na siya mabuhay sa mundong to. Pilit na pangumbinsi ni Amira sa kanyang sarili. Pero, kasalanan ang gagawin ko, hindi ba? Pero mas kasalanan kung hindi ko siya mapapalaki ng tama. Ay, ano ba Amira? Mag-isip kang mabuti. Muli na napasalampak si Amira sa kanyang kama at tumingin sa kisame. Ayoko mang gawin ang bagay na ito. Pero aksidente kasi ang nangyari. Tumulo na lang ang luha ni Amira dahil tuluyan ang nabuo ang kanyang desisyon. Para sa kanya,
Hindi pa niya kayang maging ina kaya kailangan niyang tanggalin ng bata sa kanyang sinapupunan. Nang araw na yon, naisipan ng dalaga na lumiban muna sa trabaho. Sir Dark, pasensya na po pero hindi po ako makakapasok sa trabaho ngayon. Ganun ba? Bakit? May sakit ka ba, Amira? Wala naman po, pero naalala niyo po ba yung araw na una tayo nagkita? Yeah, I remember. Ang totoo, aksidenteng na-implant ang sanggol na nasa sinapupunan ko ngayon, kaya naghiwalay kami ng nobyo ko. Hindi makatugon si Dark dahil sa sinabi ni Amira. Kumunot ang kanyang noo at tumibok ang kanyang puso. Pakiramdam ng binata, ganito nangyari sa kanila ni Stacy. Sir Dark, buo na po ang desisyon ko. I need to abort the child. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Yes sir, kaya kailangan ko muna lumiban sa trabaho. Isang buntong hininga ang ginawa ni Dark. Alam niya sa sarili na buo na ang loob ng dalaga. Kung yan talagang desisyon mo, wala na akong magagawa. Salamat po sir. Matapos ang tawag na yun, agad na tumungo si Amira sa ospital at kinausap ang doktor. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Miss Sanchez? Opo, doktora. Pero sa oras na alisin mo ang bata, maaring mahirapan ka ng mabuntis in the future. May ibang abortion na minsan ay nauuwi sa infertility. Mariing napalunok sa Amira at hindi nakapagsalita. Po? Pag-isipan mong mabuting muna ang lahat, Miss Sanchez. Samantala, sa kabilang banda, abala si Dark sa ginagawang trabaho nang tumunog ang cellphone at tumawag ang isa sa kanyang assistant. Hello? Pagsagot ni Dark. Hello, Sir Dark. May kailangan po kayong malaman. Bakit? Ano yun? Nakausap po namin ng doktor na nagsagawa ng maling artificial insemination at nakuha namin ang pangalan ng babae. Nagulat si Dark at agad na napatayo. Sino? Anong pangalan niya? Ayon sa dokumento, sir, si Miss Amira Sanchez po. Dahil sa gulat, hindi na malaya ni Dark na naibagsak na niya ang kanyang cellphone. Sir Dark! Sir Dark! Pagtawag ng lalaking kausap ni Dark sa telepono, ngunit wala na ng binata. Dali-daling lumabas si Dark mula sa opisina, saka dumiretso sa ospital kung saan naroon si Amira. Sa kanyang pagdating, naabutan niya si Amira na nakaupo sa bench. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Nakayuko ang dalaga at tila nanghihina. Huli na ba ako? Wala na ba ang bata? Hindi malaman ni Dark sa kanyang sarili ang nararamdaman niya. Hindi pa man nakakalabas ang batang yun. Pakiramdam niya ay labis siyang masasaktan sa oras na malamang wala na ang bata. Mabilis siya lumapit kay Amira at nagulat naman ito sa pagdating niya. Sir Dark? Gulat na sambit ni Amira. Sabihin mo, pinalaglag mo bang anak ko? Anak niyo? Kunot ang noo ni Amira habang nakatingin sa boss niya. Oo, ang batang yan. Ang bata sa tiyan mo. Anak ko siya. Nabalot ang tanong ang isip ni Amira. Hindi niya maintindihan kung maniniwala ba siya sa bagay na sinabi ng lalaki. Sir, ano ba sinasabi niyo? Makinig ka, Amira. Ang batang nasa tiyan mo ay anak ko. Aksidenteng sinagawa siya sa'yo ng doktor ang artificial insemination na sana ay sa girlfriend ko. Pilit na paliwanag ni Dark sa dalaga. Nagulat naman ang dalaga dahil sa bagay na nalaman. OMG! It means, ikaw nga ang tatay ng batang to? Tumango si Dark at nababakas pa rin ang pag-alala sa kanyang mukha. Did you abort my child? Sambit ng binata. Hinawakan ni Amira ang kanyang tiyan, saka muling tumingin kay Dark. Hindi. Natakot kasi ako. Naputol ang sasabihin ni Amira nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Thank God, wala kang ginawa. Pagpapasalamat ni Dark. Sa mga yakap na yon, natulala si Amira at naramdaman ang pagbilis ng kanyang puso. Ito kasi ang unang beses na maramdaman niya na may nagpapahalaga sa kanya. Maya-maya lang, nagulat si Dark sa kanyang ginawa at agad niyang binitiwan ng dalaga. I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko. Sambit ng binata. It's okay. Pareho natahimik ang dalawa at nailang sa isa't isa. Anyway, can we talk? Pagbasag ni Dark sa katahimikan.
Nagtungo ang dalawa sa opisina at doon pinag-usapan at kinalaro ang mga bagay. Amira, listen to me. Ngayong alam ko na nasa iyo aksidenteng na ilagay ang anak ko. Gusto kong magbigay ng kondisyon. Kondisyon? Ako nang bahala sa lahat. Bibigyan kita ng bahay. Ako nang sasagot sa lahat ng gastos from check-up hanggang sa panganganak mo. All I need ay ilabas mo ang bata ng safe. Mariing napalunok sa Amira dahil sa sinabi ni Dark. Ibig mong sabihin, dadaling ko lang ang batang ito pagkatapos, iiwan ko na sayo? Tumayo si Dark at lumuhod sa harapan ng dalaga, saka hinawakan ng kamay nito. Sir Dark. Listen to me, Amira. Matagal na namin gustong magkaanak ng nobya kong si Stacy. Ngunit dahil sa problema niya sa ovaryo, naging mahirap para sa amin yun. So now, ikaw na lang pag-asa namin na magkaroon ng anak. Magiging surrogate mother ako? Alanganin tumango naman si Dark sa kanya. Napasandal na lang si Amira at hindi makapaniwala. Hindi ko akalain na hindi lang pala bilang sekretary ang pinasok ko, pati palang pagiging container ng anak niyo. I'm sorry, pero pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Sa pagsapit ng gabi, nalilitong humiga sa kama si Amira. Hindi niya alam kung tatanggapin ba ang alok ng boss niya. Hindi naman ako pwedeng umuwi sa probinsya ng buntis, hindi ba? Paano ko sasabihin kay nanay ang nangyari sa akin? Besides, kailangan ko rin ngayon ng pera. Isang buntong hininga ang ginawa ng dalaga. Ay, alam kong wala akong choice. Kaya gagawin ko na lang kung anong alam kong tama. Kinabukasan, buong tapang na humarap si Amira kay Dark. Are you sure about this? Yes, sir. Pumapayag na po ako. Pero sana'y walang makakaalam ng tungkol sa pagbubuntis ko. Sambit ng dalaga kay Dark. Okay, sure. Maya-maya lang, pumasok sa loob ng opisina ang lalaking assistant ni Dark at lumapit sa kanya. Sir, umalis po si Miss Stacy ng bansa. Nanlaki ang mga mata ni Dark na marinig ang balita. Ha? Paano? Wala naman siya sinabi sa akin. Agad na nagdial ng numero si Dark at tinawagan ng kanyang nobya. Hello, Dark? Pagsagot ni Stacy. Hello, Stacy. Saan ka pupunta? Bakit umalis ka? I'm sorry, Dark. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko kaya ang gusto mo na aakuin natin ng batang pinanganak ng ibang babae. Ayoko. Please give me time to think. Pero Stacy. Bago pa man nakatugon si Dark, agad nang pinutol ng dalagan tawag. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Amira at alam niyang mayroon siyang kinalaman sa pinagdaraanan ng dalawa. I'm so sorry, sir. It's okay, wala kang kasalanan. Tugon ni Dark sa dalaga. By the way, since umalis si Stacy, pwede man sa mansyon ka muna tumigil. I want to make sure na maalagaan ka mabuti at maiingatan ng sanggol. Pero sir, paano si Stacy? Hindi niyo ba siya susundan? She will be fine. Ganon talaga siya kapag may pinagdaraanan. Madalas siya mag-tour around the world. Alam kong babalik siya. Ganon po ba? Anyway, tama-tama. Mamayang gabi pupunta ako sa opening ng isa sa mga hotel na pag-aari ko. Bilang sekretary ko, I want you to come with me. Sige po, sir. Nang gabing yun, nagganap si Amira ng magandang damit na babagay sa kanya. Susunduin kasi siya ni Dark sa kanilang lugar. Maya-maya lang, narinig niyang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. Sakto naman tapos na siya mag-ayos kaya sumilip siya sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Amira na makitang kotse ni Dark na pinagtitinginan ng mga tao. Shucks! Bakit naman pumunta pa siya rito? Gulat na sambit ng dalaga. Mariin siya lumunok at lumabas ng bahay. Sakto naman lumabas si Dark sa kanyang kotse. Ang gwapo naman ito. Nobyo mo ba yan, Amira? Tanong ng landlord ng bahay na tinitirhan niya. Naku, hindi po ate. Boss ko po siya. Sa pagtama ng tingin ni Dark sa kinaroroonan ni Amira, natulala ang binata. Hindi niya akalain na maganda pala ang babaeng ito kapag nag-ayos. Sir, let's go na po. Pinagtitinginan na kasi tayo. Sambit ni Amira saka hinawakan sa braso si Dark. Sige. Pagsang-ayon na lang ni Dark saka pinipilit pigilan ang kanyang puso.
Sumakay ang dalawa sa kotse at nagtungo sa hotel. Wait for me, may kukunin lang ako. Pagpapaalam ni Dark sa dalaga. Naiwan naman si Amira sa function hall kung saan naroon ang ibang bisita. Look who's here. Anong ginagawa ng ex-girlfriend ko dito? Sa paglingon ni Amira, nakita niya ang dating nobyo, si Seb. Seb? Amira, dito ka ba naghahanap ngayon ng prospect mo? Kahit na magandang ayos mo, sa tingin mo ba may papatol pa sa'yo? Bakit sinasabi mo sa akin na lahat ng yan, Seb? Dahil manloloko ka at hindi ka nararapat sa lugar na to. Sambit na lalaki sa kanya. Maya-maya lang, napalingon ang dalawa nang marinig ang tinig ni Dark. May problema ba? Tanong ni Dark. Ito ba? Ito ba ang pinalit mo sa akin, Amira? Inisasambit ni Seb. Seb, huwag kang gumawa ng gulo dito. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng bago mo lalaki ang baho mo? Excuse me, mister. I know and I don't know what are you doing here. Ayoko ng gulo and if you insist, tatawag ako ng gwardiya at ipapakaladkad kita palabas. Hindi mo ba ako kilala? Ako lang naman si Seb Lopez, ang manager ng hotel na ito. Tumango si Dark at napangiti. Ganon ba? Ako naman si Dark Monteverde, ang may-ari ng hotel na ito. Hinawakan ni Dark ang kamay ni Amira, saka hinila ang dalaga palayo sa lalaki. Huwag ka mag-alala, wala ka ng trabaho bukas. Muling sambit ni Dark. Nalalaki naman ang mga mata ni Seb nang malaman kung sino ang lalaking nakaharap niya. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Samantala, sa tabi ng swimming pool, napuno na malalakas na tawa sina Dark at Amira. Nakita mo ba yung itsura niya? Namutla bigla eh. Natatawan sambit ni Amira. Siguro naman magtatanda na siya sa ginawa niya. Tugon naman ni Dark. For sure yun. Anyway, thank you Sir Dark sa pagtulong sa akin na. Hindi ko na alam kung paano makakabawi sa inyo. Wala yun. Malaman ko lang na ligtas kayo ng anak ko. Masaya na ako. Natigilan si Amira sa bagay na narinig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at napangiti ng bahagya. Swerte pa rin ako dahil mapagmahal ang daddy ng batang to. Kinabukasan, isang normal na araw ang ginawa ng dalawa. Naisipan na ring lumipat ni Amira sa mansyon ng mga Monteverde. Amira, ayos ka lang ba? Tanong ni Dark na mapansin ng dalaga na kanina pang hinahagod ang kanyang sentido. Yes sir, ayos lang ako. Pilit namang pagtugon ni Amira sa kanya. Kasalukuyan silang nasa opisina at ginagawa ang normal nilang trabaho. Ngunit tila hindi kinakaya ng katawan ni Amira ang mga bagay. Sandali lang sir, kukuha lang ako ng tubig. Ngunit sa pagtayo ng dalaga, agad siya nakaramdam ng pagkahilo. Amira! Nag-aalalang tumakbo si Dark sa kinaroroonan ni Amira na ngayon ay tuluyang hinimatay. Madali kayo, isugod natin sa ospital! Natatarantang sigaw ng binata. Sa pagdating sa ospital, hindi maipinta ang mukha ni Dark habang nakikinig sa doktor. Sir, maselang po pagbuntis si Miss Amira. Hanggat maaari, hindi po siya pwedeng mapagod dahil pwedeng mawala ang bata. Paliwanag ng doktor. Sige po, Dok. Pero, kumusta ang lagay ng bata? As of now, maayos ang lagay ng anak niyo, pero kailangan niyo pa rin mag-ingat. I have to go now, Mr. Monteverde. Tumango naman at si Dark ay lumingon kay Amira na ngayon ay natutulog na sa ospital bed. Sorry, hindi ko kasi naisip na hindi mo na pala kayang magtrabaho pa. Sambit ni Dark at hinawakan ng kamay ng dalaga. Hindi maintindihan ni Dark ang bagay na nararamdaman. Labis siya nag-aalala sa dalaga, gayong anak lang naman niya ang habol niya dito. Maya-maya lang, bumukas ang mata ni Amira at nakita niya ang binata. Dark, ano nangyari? Tanong niya sa lalaki. Hinimatay ka. Ang sabi ng doktor, maselan daw ang pagbubuntis mo, kaya kailangan mong maghinay-hinay sa trabaho. Pero Amira, buo ng desisyon ko. Anong desisyon? Hindi ka na dapat magtrabaho hanggat hindi ka pa nanganganak. Mananatili ka lang sa bahay at kukuha ko ng nurse na mag-aalaga sa'yo. Sunod-sunod na saad ni Dark sa kanya. Hindi na nakatugon si Amira at tanging pagtango na lang ang kanya nagawa. Sa pagbalik ng dalawa sa mansyon, patuloy na nakaalalay si Dark sa paglalakad ng dalaga.
Sandali nga. Masyado naman yata ang OA na tong ginagawa mo, Dark. Hindi naman ako pilay para alalayan pang maglakad. Reklamo ni Amira dahil mas nagiging mabagal siya sa pag-alalay ni Dark. Mabuti na sigurado na hindi ka mapapahamak. Naiiling na lang ang dalaga sa mga sinasabi ng lalaki. Maya-maya lang, napakamot na lang ng ulo si Amira nang tumayo siya sa hagdan. Sa second floor pa kasi ang kanyang kwarto. Napansin naman ito ni Dark. Nagulat si Amira nang buhatin siya ni Dark. Sandali, anong ginagawa mo? Ayoko mapagod ka sa pag-akyat ng hagdan. And also, ipaparenovate ko ang ibabang bahagi nitong bahay para magkaroon ka ng kwarto sa baba. Sunod-sunod na wika ni Dark. Hindi naman nakatugon si Amira sa bahagi na sinabi ng binata. Bagkus napangiti pa ito dahil sa saya. Wala sa sariling sinandal ng dalaga ang kanyang ulo sa balikat ni Dark. Sa pagdating nila sa kwarto, doon ay maingat siya nilapag ni Dark. If you need something, just tell me. Sambit ng lalaki. Sige. Sa paglabas ng lalaki, napangiti si Amira at muling pinakiramdaman ang kanyang puso. Mali ba kung sabihin kong mahal ko na siya? Anya, mabilis niyang iniling ang ulo. No, Amira. May nobya na si Dark at nagiging mabait lang siya sa'yo dahil sa batang nasa sinapupunan mo. Nagsimulan lumungkot ang mukha ng dalaga nang ma-realize ang bagay na yon. Oo nga pala. Dahil sa batang ito, kaya ay ginagawa ang mga yon. Wala naman akong karapatang mag-assume, hindi ba? Sumalampak na lang sa higaan si Amira at natulog. Sa kabilang banda, hindi naman makatulog si Dark dahil sa iniisip. Hindi tamang nararamdaman mo, Dark. Pero bakit ko ba nararamdaman ang bagay na to? Bakit parang unti-unti ako nahuhulog kay Amira? Mariing nagtaklob ng kumot si Dark at pilit na natulog. Kinabukasan, pinili ni Dark na lumiban muna sa trabaho upang alagaan si Amira. Kumusta ang pakiramdam mo? Panimulang tanong ng binata. Okay na ako. Nakatulog din ako na maayos. Mabuti naman. Hindi nga pala ako pumasok ngayon para makapag-focus sa'yo. Focus sa akin? Kasalukuyan naghihiwa ng mansana si Dark at matapos yun, lumapit siya sa dalaga. Say ah. Kunot ang noon ni Amira at natutuwa sa inaakto ng binata. Ano ba tong ginagawa mo? Kaya ko naman kumain na mag-isa. Basta, say ah. Ibinukas ni Amira ang kanyang bibig at nilagay naman ni Dark ang mansanas na nakatusog sa tinidor. Masarap? Tanong ng binata. Masarap. Anong lasa? Lasang mansanas? Kunot ang noon tugon ni Amira. Kung sa bagay. Natawa na lang ang dalawa sa isa't isa. Nang araw na yon, walang ginawa ang mga ito kundi ang manood ng movie. Ngunit sa pagsapit ng gabi, hindi akalain na Amira na may nakahandang sorpresa para si Dark para sa kanya. Let's go sa garden, Amira. May pinahanda ako dun. Pinahanda? Pero bago ang lahat, magsuot ka muna ng blindfold. Muling saad ni Dark. Sige. Inalalayan ni Dark ang dalaga habang naglalakad dito sa garden ng mansyon. Ang bango naman nun, nagugutom na tuloy ako. Sambit ang dalaga ng maamoy ang steak, hindi kalayuan sa kanila. Malapit na tayo. Okay, pwede mo nang tanggalin ang blindfold mo. Sa pagtanggal ng blindfold, nagulat si Amira na makitang isang romantic dinner date setup sa gitna ng hardin. Wow! Ang ganda naman dito, Dark. Pero teka, para saan naman to? Hinawakan ni Dark ang kamay ng dalaga. Natulala naman ang dalaga sa mga mata nakatingin sa kanya. Itong pasasalamat ko sa'yo kasi pinili mo buhay ng anak ko. Alam kong kulang pa itong kabayaran sa abala na nangyari sa'yo. Pero sana, kahit papaano ay ma-appreciate mong effort ko. Sunod-sunod na wika ni Dark. Oo naman, masaya ako, Dark. Salamat. Dahil sa saya, wala sa sariling niyakap ni Amira ang lalaki. Natulala na lang siya na mapagtanto niya ang ginawa. I'm sorry. Bibitaw na sana si Amira na yakapin siya na mahigpit ni Dark. Let's just stay like this. Okay lang ba? Mariing napalunok si Amira. Pakiramdam niya anumang oras ay maririnig na ni Dark ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito illusion, Amira. Hindi na ako nananaginip. Totoo ng bagay na nararamdaman ko. At alam ko mali ito. Pero kasi,
Mahal ko na siya. Saad ng dalaga sa kanyang isip. Sa paglayo ng katawan ng dalawa, ngumiti sila sa isa't isa at sinimula na ang dinner date. Alam mo Dark, ang gwapo mo ngayon sa damit mo. Bakit? Ngayon lang ba? Well, araw-araw naman pero parang may kulang kasi. Lumingon sa paligid si Amira at nakita isang pulang rosas. Agad siyang tumayo at kinuha yon. Ito, bagay itong ilagay sa damit mo. Sambit ng dalaga na nagpangiti naman sa kanya. Inilagay ni Amira ang bulaklak sa maliit na bulsa na nasa suit ni Dark. Salamat, Amira. Tugon ng binata. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong bagay. Hindi kasi clingy na babae ang kanyang nobya at mas priority nito ang pag-travel sa iba't ibang bansa. Anyway, let's eat. Muling wika ni Dark. Nang gabing yun, napuno ng ngiti ang labi ng dalawa. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Amira na wala na si Dark sa mansyon. Nagdesisyon na kasi itong bumalik sa opisina at dahil masela ng kanyang pagbubuntis, wala siyang magawa kundi ang manatili na lang sa bahay. Miss Amira, may kailangan po ba kayo? Sambit ng kasambahay na ngayon ay nasa labas ng pinto ng kwarto ni Amira. Ako na pong bahala, manang. Dali-daling tumayo sa Amira at tumungo sa pinto. Pero Miss Amira, baka po pagalitan kami ni Sir Dark kapag hindi ka namin inasikaso. Hinawakan ni Amira ang balikat ng babaeng katulong sa kakumindad. Ano ka ba, manang? Buntis lang ako pero hindi ako baldado. At saka wala naman sinabi ang doktor na hindi ako pwedeng tumayo sa kama, hindi ba? Malaki ang ngiti sa labing tugon ng dalaga. Wala nang nagawa ang mga kasambahay dahil sa kakulitan ni Amira. Nagluto pa ang dalaga para sa mga ito at nakapagkwentuhan. Sa pagsapit ng gabi, dumating si Dark sa mansyon at kumunot ang noo nang makita ang kakaibang putahe. Sino nagluto nito? Bakit iba yata ngayon ang mga putahe? Nag-aalangan na sumagot ang mga kasambahay. Sir Dark, kasi po. Dark, nandito ka na pala. Masayang pagbati ni Amira sa binata. Hawak pa ni Amira sa kanyang kamay ang isang kaldero na naglalaman ng mainit na sabaw. Nagulat si Dark na makita ito. Amira, anong ginagawa mo? Natatarantang sambit ni Dark. Ha? Pinagluto kita kasi ang boring dito sa bahay. Agad na tinulungan ng mga kasambahay si Amira at umupo na ang dalaga sa hapag. Amira, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hinawakan ni Amira ang kamay ng binata, saka matamis ang umiti, dahilan upang maputol ang sasabihin ni Dark. Dark, ano ka ba? Kaya ko naman eh. At saka baka mas lalo pa ako mahirapan kapag wala akong ginagawa. Hindi rin pati ako sanay na pinagsisilbihan ng mga tao. Kaya sana kahit ito lang ay hayaan mo ko. Sunod-sunod na sambit ni Amira sa binata na hindi na rin tintulan nito. Ngumiti si Dark at hinawakan ang pisngi ni Amira. Ay, sige na nga. Ikaw nang bahala. Tugon ni Dark sa kanya. Nabalot na masayang pagsasama ang dalawa at mabilis na lumipas ang 8 buwan. Grabe. Akalain mo nga naman ano. Ang amazing talaga ng katawan ng babae. Ang laki ng pinagbago ng katawan ko. Namamanghang wika ni Amira sa sarili habang nakaharap sa salamin. Marahan niyang hinihima sa malaki at bilugan niyang tiyan. Pasensya ka na dati, baby. Kung binala kitang ipalaglag noon ha. I'm sorry. Pero ngayon nararamdaman ko bawat galaw mo sa loob ng katawan ko. Hindi ko mapigilan ang hindi ma-excite na makita ka. I love you, baby. Maya-maya lang, nawala ang ngiti sa labi ni Amira. Napamahal na ng sobra sa akin ang batang to. Makakaya ko ba na ibigay siya kay Dark? Hindi bang usapan namin ay magsasama kami hanggang sa mga anak ako? Nabalot ng kirot ang puso ni Amira na maalala ang kasunduan nila ni Dark. Sa mga nakalipas na buwan, wala man ng ideya ang dalaga sa tunay na nararamdaman ng lalaki. Sa aming dalawa, parang ako lang naman yata ang nagmamahal. Maya-maya lang, dumating si Dark sa kanyang silida. Bakit, Amira? May problema ba? Tanong ni Dark sa kanya. Wala naman. Tinitignan ko lang itong malaki kong tiyan. Natatawan tugon ng babae. Ganun ba? Lumapit si Dark sa kanya at hinawakan ng tiyan ni Amira, dahilan upang kumunot ang noon ng dalaga. Ang laki na nga niya. Excited na ako makita ang anak ko. Sambit ni Dark.
Mapait na ngumiti si Amira. Dark, kapag lumabas na ang bata, tapos na rin ang pagtira ko dito sa mansion mo, hindi ba? Natigilan si Dark sa narinig at hindi nakatugon. Yung bang gusto mong mangyari? Iyon ang nasa usapan natin, hindi ba? Nag-aalangan tugon ni Amira. Mariing kinuyom ni Dark ang kanyang kamay. Lumuhod siya sa harapan ni Amira at nagulat ito nang halikan ng lalaki ang kanyang tiyan. Kung pwede lang sana na hindi ka na umalis sa tabi ko. Bakit hindi, di ba? Pero kung yun ang gusto mo, wala naman akong magagawa, Amira. Baby, magiging mabuti akong ama para sa'yo. Tumaas ang tingin ni Dark sa mukha ni Amira saka ngumiti. At magiging mabuting mami ka naman. Nagulat si Amira sa sinabi ni Dark at nakaramdam ng init sa kanyang puso. Ibig bang sabihin nito? Gusto niya ako magstay? Gusto niya ba ako makasama habang buhay? Sunod-sunod na wika ng babae sa sarili. Kinabukasan, nakatitig si Dark sa maliit na kahong hawak niya. Sir Dark, magpo-propose po ba kayo kay Ma'am Stacy? Nakangiting tanong ng assistant niyang si Ken. Hindi. Alam mo, pakiramdam ko nagbago ng nararamdaman ko. I need to talk to Stacy para sabihin na gusto ko na makipag-iwalay. Makikipag-iwalay kayo kay Miss Stacy, sir? Oo. Alam kong mali pero hindi ko sinasadya mahulog ang loob ko kay Amira. At ang singsing na hawak ko ngayon, ibibigay ko sa kanya. Ngumiti si Dark habang iniisip kung paano siya magpo-propose sa dalaga. Ngunit maya-maya lang, bumukas ang pinto ng opisina at bumungad si Stacy na ngayon ay may hawak na maleta. Did you miss me? Nakangiting tanong ni Stacy at humalik sa pisngi ni Dark. Stacy, hindi ba sinabing uuwi ka ngayon? Bakit pa? And besides, it's been 8 months at malapit ang mga nakang babaeng yun, hindi ba? So umuwi na ako para makita ang baby. Mahigpit na yumakap si Stacy sa lalaki. I miss you so much, Dark. Hinawakan naman ni Dark ang braso niya saka inalis ang pagkakayakap. After all these months na hindi mo man na sinasagot ang mga tawag at message ko, tapos sasabihin mo na mismo ko. Paano, Stacy? Paano mo ako natiis ang ganun? Ito naman, nagtampo agad. Siyempre, gusto ko lang mag-unwind at mawala ang sakit na nararamdaman ko. Sorry na. Maya-maya lang, tumama ang tingin ni Stacy sa maliit na kahon na nakapatong sa ibabaw na lamesa, dahilan upang lumaki ang ngiti niya. Oh my gosh, Dark! Magpo-propose ka na ba sa akin? Na-spoil ko ba ang surprise mo? Nanlalaki ang mga matang gulat ni Stacy. Kinuha ni Dark ang kahon na naglalaman ng singsing, saka tinago ito sa drawer. This is not for you, Stacy. Ha? Paano hindi sa akin? Hindi ba ako? Ako lang naman ang girlfriend mo? I'm sorry, Stacy. Pero may kailangan ka malaman. Ano yun? Maghiwalay na tayo. Mabilis na napatayo si Stacy at gulat na gulat sa narinig. Ano sabi mo? I said, I want to set you free. Sa loob ng 8 buwan na nakasama ko si Amira, natutunan ko na siya mahalin. I'm so sorry, Stacy. Alam kong mali ako at pinagsisisihan ko yun. No, Dark. Sabihin mo nagbibiro ka lang. I'm sorry, pero mahal ko na siya. Hindi ako papayag. Padabog na lumabas ang opisina si Stacy habang lumuluha. Sir, hindi niyo ba siya susundan? Di na kailangan. Ang mahalaga ay sinabi ko na sa kanya nararamdaman ko. Sunod-sunod ang pagluha ni Stacy habang nasa loob ng kotse. Hindi niya matanggap na pinagpalit siya ni Dark ng ganoon na lang. Ang babaeng yun. Inagaw na nga niya sa akin ang sanggol na dapat sanay sa akin. Pati ba naman ang boyfriend ko? Hindi ako papayag. Makalipas ang isang araw, abala si Amira sa pag-aayos ng mga bulaklak sa flower vase na nakapatong sa lamesa, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Number lang? Sino kaya to? Kunutan noon sinagot ni Amira ang tawag na yon. Hello? Hello? Ito ba si Amira? Yes po. Sino po sila? Ako lang naman si Stacy, ang girlfriend ni Dark. Nanlaki ang mga mata ni Amira na marinig ito. Miss Stacy? Kailangan tayo mag-usap, Amira.
Mariing napalunok na lang si Amira at pumayag sa sinabi ng babaeng kausap niya. Nang hapong yon, nagkita ang dalawa sa isang restaurant. Ang laki na rin pala ng tiyan mo, no? Kabuwanan mo na ba? Paunang wika ni Stacy sa kanya. Next month manganganak na ako. Ganun ba? Kinuha ni Stacy ang tasa ng kape at uminom dito. Stacy, ano palang pag-uusapan natin? At saka kailan ka pa nakauwi? Kahapon lang ako nakarating sa bansa and of course, nakita kami ni Dirk sa opisina niya. Tuwan-tuwa nga siya eh. Sobrang excited siya nakita ko. Sunod-sunod na sa ni Stacy, saka tinignan si Amira na may halong panghahamak. By the way, siguro naman natatandaan mo pang kasunduan yun ni Dirk, hindi ba? I'm so glad na malapit na lumabas ang bata. Mahahawakan na namin siya ni Vlad. Mariing kinuyom ni Amira ang kanyang kamay. Nasasaktan kasi siya sa bawat salita ni Stacy. Tungkol doon, ang sabi kasi sa akin ni Dirk, oo. Nag-usap nga rin kami at sinabi na rin niya sa akin ang lahat. Tila nagliwanag ang mukha ni Amira. Inakala niya sinabi ni Dirk sa dalaga na nais yan nitong makasama habang buhay. Ang sabi niya sa akin, ihahanda na raw niya ang pera na ibibigay sa'yo sa oras sa mga naka. That's a good news, hindi ba? Malaki ang halagang yun at sigurado makakapagsimula ka ng bagong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Amira dahil sa bagay na narinig. Hinawakan ni Stacy ang kamay ni Amira saka muling nagsalita. You know what? Hindi ko alam kung paano magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, makukumpleto ng pamilya namin ni Dirk. At dahil sa'yo, naramdaman kong mahal niya ako. Kasi, come to think of it, it's been 8 months pero hindi man na siya na in love sa'yo. So, thank you Amira. Mariing kinagat ni Amira ang ibabang bahagi ng kanyang labi. Pinipigilan ng luha niya. Wala yun. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Excuse me, pupunta lang ako sa washroom. Dali-daling tumayo si Amira at dumiretso sa banyo. Doon ay binuhos niya ang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Hindi may paliwanag ng dalaga ang sakit na nararamdaman niya. Sa muling paglabas ni Amira, kumunot ang kanya noo dahil wala na si Stacy sa kanilang table. Nag-iwan lang ito ng isang note. Sorry Amira, something came up. I need to go. Hinawakan ni Amira ang kanyang tiyan at umupo doon. Baby, akala ko talaga mahal na ako ni Dirk. Nagkamali pala ako. Hindi ko alam kung kaya kitang ibigay sa kanila. Napamahal ka na sa akin, baby. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Sa oras na yon, muli siyang umiyak at wala nang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. Kinagabihan, tulala ang mga mata ni Amira. Hindi rin kasi umuwi si Dirk ng gabing yon at sa isip ng dalaga, siguradong naroon si Dirk kasama si Stacy. Kung aalis ako kasama ang bata, siguradong pwede nila akong kasuhan, hindi ba? Pero hindi ko pwedeng ibigay ng ganun na lang ang anak ko. Tumayo si Amira at isang buntong hininga ang kanyang ginawa. Buo ng desisyon ko. Aalis ako at isasama kita. Desididong sambit ng dalaga. Tulad ng naisip niyang plano, lihim na umalis si Amira sa mansyon ng mga Monteverde. Nagtungo siya sa kanilang probinsya at wala na siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng kanyang mga magulang. Umaga na nakarating si Amira sa kanila. Nay, Tay. Pagtawag ni Amira sa kanyang mga magulang na ngayon ay nagwawali sa bakuran. Amira? Sambit ng kanyang nanay. Nagulat ito na makita ang malaking tiyan ni Amira. Anong nangyari sa'yo? Gulat na sambit ng kanyang nanay. Nay, iyon na lang ang nasabi niya at mabilis na yumakap dito. Hindi siya makapagsalita at hindi niya maipaliwanag kung ano nangyari sa kanya. Dahil alam niyang baka hindi rin maniwala ang mga ito sa kanyang istorya. Sa kabilang banda, kababalik lang ni Dirk sa mansyon ng mga Monteverde mula sa business meeting niya. Manang, nasan si Amira? Tanong ng binata sa isang katulong. Sir, ang totoo hindi po namin alam. Ha? Anong hindi niyo alam? Kasi kaninang umaga po, sinubukan namin siyang gisingin pero wala pong tao sa kwarto niya at saka wala na rin po laman ng cabinet niya, sir. Nanlaki ang mata sa gulat ni Dirk
Agad siyang tumakbo sa kwarto ni Amira, ngunit wala siya naabutan doon. Amira, bakit? Saan ka pumunta? Bakit ka umalis? Litong-litong tanong sa sarili ng binata. Agad siya nagdial ng numero at tinawagan ng kanyang assistant. Ken, magmadali ka. May ipapahanap ako. Agad na utos si Dark. Hindi ako papayag na iiwan mo ko ng ganun lang, Amira. Kailangan ko malaman kung bakit. Ilang oras na nakalipas. Narinig ni Dark ang tunog ng kanyang telepono at dali-dali niya itong sinagot. Hello? Sir, hindi pa po namin natatagpuan si Miss Amira. Pero may nakuha po kaming footage sa CCTV sa mga lugar na dinaanan niya. I will send it to your email. Kunot na noon nakatingin si Dark sa video na pinadala sa kanya ng kanyang assistant. Nagulat na lang siya na makita si Stacy at Amira na nag-uusap sa isang restaurant. Nabalot ng galit ang puso ni Dark at agad na tumungo sa kondo ni Stacy. Ikaw, sabi mo, anong ginawa mo kay Amira? Baka siya umalis. Sunod-sunod na sigaw ni Dark habang hawak ang palapulsuhan ng babae. Ano ba, Dark? Nasasaktan ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling. Nakita ko yung dalawa sa isang CCTV. Nagulat si Stacy sa sinabi ni Dark at mariing napalunok. Bakit? Umalis ba siya? Wala akong sinabing umalis siya. At sinabi ko sa kanya sa oras sa mga anak siya, magiging kumpleto ng pamilya natin, Dark. Yun naman talagang plano, hindi ba? Binitawan ni Dark ang palapulsuhan ni Stacy at agad naman napapikit sa sakit ang dalaga. Hindi na yun ang plano, Stacy. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na si Amira na mahal ko? We're done, Stacy. Agad na tumalikod si Dark at akmang lalabas na sa pinto. Paano ako? Paano naman yung pangako mo sa akin, Dark? Lumingon si Dark at isang matalas sa tingin ng kanyang ginawa. Ikaw ang unang nang iwan sa ating dalawa, hindi ba? Iniwan mo ko ng oras sa kailangan kita. I'm sorry, Stacy. Pero let's end this. Mabilis na lumakad si Dark palabas ng kondo. Naiwan naman ang dalaga na tulala at hindi matanggap ang mga nangyari sa kanila ng dating nobyo. Sa pagpasok ni Dark sa kanyang kotse, muli siya nakatanggap ng tawag. Sir Dark, Ken, may balita na ba? Sir, may nakuha kaming impormasyon na nasa isang lugar sa Ilocos si Miss Amira. We will send you the address. Kahit paano, tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Dark na malaman ang lokasyon ni Amira. Napatingin naman siya sa maliit na kahon na nasa loob ng kanyang kotse. I'm sorry, Amira, kung pinatagal ko pang pag-amin sa'yo. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako magdadalawang isip na sabihin sa'yo nararamdaman ko. Tanggapin mo man ako o i-reject. Tatanggapin ko ang desisyon mo. Nagsimulang magmaneho si Dark at agad na nagtungo sa address na binigay ng kanyang assistant. Samantala, nakaupo si Amira sa pagitan ng kanyang mga magulang at pilit na pinapakalman sarili. Anak, naiintindihan ka namin ng tatay mo. Hayaan mo, hindi ka namin pababayaan. Niyakap si Amira ng kanyang ina at ngumiti naman ang dalaga. Nang gabing yun, abala sa pag-aasikaso ng dinner ang pamilya ni Amira nang dumating ang isang kotse sa labas ng kanilang bahay. Ay, sino kaya itong bisita natin? Gabing-gabi na ah! Tanong ng nanay ni Amira. Ako na pong titingin, Nay. Lumabas ang dalaga at laking gulat niya na makita si Dark na lumabas mula sa kotse. Dark? Anong ginagawa mo dito? Gulat na sambit ng dalaga. Thank God, nakita rin kita, Amira. Nagmadaling yumakap si Dark kay Amira at kunot naman na noon ng dalaga. Bitawan mo nga ako. Itinulak ni Amira ang lalaki, dahilan upang magtaka naman si Dark. Bakit ka nandito? Gusto mong kunin ang anak ko, no? Alam kong anak mo rin siya, Dark. Pero I'm sorry. Nagbago ng isip ko. Hindi ko na siya ibibigay sa inyo. Sunod-sunod na sigaw ni Amira. Nagkakamali ka, Amira. Nandito ako para... Agad naman naputol ang sasabihin ni Dark na makita niya ang tatay ni Amira na may dalang 2x2. Sino lalaki ang anak? Hinaharas ka ba niya? Nakaambang saad ang tatay ng babae. Tay, hindi naman po. Teka, kumalma kayo. Pagpigil naman ni Amira sa kanyang ama. Nandito po ako para makipag-usap kay Amira, hindi po para manggulo. Sino ka ba? Ako po ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Nagulat ang mga magulang ni Amira at lalo naman nag-init ang bunbunan ng ama ng dalaga. Abat,
Dapat ka pala talagang bugbugin diyan. Sandali lang po. Parang bata na hinabol ng tatay ni Amira si Dark at tumakbo naman ng lalaki ng paikot-ikot sa kanyang kotse. Tay, tama na po! Sigaw ni Amira sa dalawa. Wala pong intensyon na masama, sir. Nandito po ako para panagutan ng bata at para na rin magpropose ang kasal sa anak nyo. Natigilan ng tatay ni Amira sa bagay na narinig. Maging ang dalaga at ang nanay nito ay nanlaki ang mga mata. Ano sabi mo? Sambit ng tatay ni Amira. Ikaw kasi, sir. Nasabi ko tuloy agad. Kamot ulong saan ni Dark. Diretso siyang tumingin sa kinaroroonan ni Amira at pilit ng ngumiti. Amira, I'm sorry. Hindi ko alam na kinausap ka ni Stacy at wala akong alam sa sinabi niya. Pero isa lang sigurado ako. Mahal na kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Please, Amira, give me a chance. Tumingin ang mga magulang ni Amira sa kanyang kinaroroonan. Isang matamis ang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Amira. Sigurado ka ba dyan? Baka naman pinaglololoko mo lang ako ha? Tila nagtatampong sambit ng dalaga. Kahit kailan, hindi kita lolokohin, Amira. Lumakad si Dark palapit sa kanya, saka hinawakan ng kamay ng babae. Maya-maya lang, lumuhod si Dark at nilabas ang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Amira, alam ko masyadong mabilis sa mga pangyayari. Nung una, I doubted my feelings dahil baka nagkakamali lang ako. Pero na makasama kita, naging makulay ang buhay ko. Nagkaroon ito ng direksyon at plano. Isang plano na kasama ka at ang magiging anak natin. Amira, will you marry me? Nagsimulan lumuha si Amira at napatakip ng kamay sa labi. Tumango siya't pilit na tumugon. Yes, Dark. Basag ang tinig na wika ni Amira. Inilagay ni Dark ang singsing sa kamay ng dalaga. Sa kanya niyakap ito na mahigpit. I love you, Amira. I'm sorry at nahuli ako. It's not too late, Dark. I love you too. Mabilis sa lumipas ang isang buwan. Nagsamang dalawa sa probinsya at sa daling sinulit ni Amira ang buhay kasama ang kanyang magulang. Anak, pumasok ka na rito sa bahay, maghahaponan na tayo. Pagtawag ng nanay ni Amira sa kanya. Sige po nay, tapusin ko lang po itong pagwawalis. Tugon naman ni Amira. Nang matapos sa kanyang ginagawa, mariing napapikit sa Amira na maramdaman ang pagkirot ng kanyang tiyan. Aray! Sigaw ni Amira. Bakit anak? Ano nangyayari? Nay, mga anak na po yata ako. Sambit ni Amira na ikinagulat ng mag-asawa. Sandali, tatawag ako ng tricycle. Nagmamadaling sinugod ang mag-asawang kanilang anak sa ospital. Samantala, abalang nagtatrabaho si Dark sa kanyang opisina na makatanggap ng tawag. Hello? Pagsagot niya sa tawag na yon. Dark, si Amira manganganak na. Agad na napatuyo si Dark habang nanlalaki ang mga mata. Po? Gulat niya sa beat. Nagmamadaling umalis si Dark at pumunta sa ospital. Doon ay naabutan niya si Amira na nakahiga na sa isang hospital bed. Kumusta po siya? Mr. Monteverde, since the patient is still a virgin, kailangan naming mag-perform ng emergency cesarean but don't worry, the operation was successful. Congratulations, Mr. Monteverde. Isang malusog na batang lalaking anak niyo. Gumiti ng malaki si Dark at nabalot ng tuwa ang kanyang puso. Agad siyang lumapit kay Amira na ngayon ay wala pang mal. Narinig mo ba yun, mahal? Lalaki daw ang anak natin. Pagmamalaking sambit ni Dark sa dalaga. Kinabukasan, excited na binuhat ni Amira at Dark ang kanilang sanggol. Ang gwapong bata ng anak niyo. Pagbati ng nanay ni Amira. Oo nga, medyo hawig ko siya, anak. Tugon naman ng tatay. Nay, tay, salamat po kasi agad niyo akong dinala sa ospital. Ay, syempre naman. Sino ba dapat na magtulungan kung hindi tayo lang, hindi ba? Gumiti sina Amira at Dark sa dalawa at masaya niyakap muli ang kanilang sanggol. 2 linggo ang lumipas. Naging maayos ang pagsasama ni na Amira at Dark. Nagdesisyon na ring umuwi ni Amira sa mansyon ng mga Monteverde. Anak, salamat ulit sa pagbisita sa amin ng tatay mo ha. Sambit ng nanay ni Amira habang hawak ang kanyang kamay. Salamat din po sa pag-aalaga sa akin, Nay. Dark, alagaan mong anak ko ha.
Huwag mo siyang paiiyakin, kung hindi, ako makakalaban mo. Pananakot naman ng tatay ni Amira kay Dark. Opo, tito. Takot ko lang po sa dos por dos nyo. Sabay na tumawa ang mga ito at napakamot na lang ng ulo si Dark. Anyway, mag-iingat kayo sa biyahe. Bibisitahin namin ang apo namin paminsan-minsan. Sige po. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, naramdaman ni Amira ang pagtunog ng kanyang telepono. Kumunot ang kanyang noo na makita ang pangalan ni Seb. Bakit ngayon pa ito nagpaparamdam? Bulong ng dalaga. Binuksan niyang mensahe at lalong kumunot ang noon niya nang mabasa ito. Let's talk, Amira. Gusto ko lang mag-sorry. Bakit ganyan ang itsura mo? Sino ba ang nag-message? Tanong ni Dark sa kanya. Si Seb, gusto raw niya mag-sorry. Sandaling natahimik ang dalawa. Gusto masamahan kita? Baka kailangan lang yan ng closure. Sambit ni Dark. Hindi na. I guess I can do this. Kinabukasan, nagtungo si Amira sa restaurant at sinabi ni Seb at agad niya nakita ang binata. Sorry, Lita ko. Kanina ka pa ba? Wika ni Amira. Hindi naman. Kadarating ko lang din. Pasensya ka na, Seb. Hindi kasi ako pwedeng magtagal. Breastfeed kasi ang baby ko at kailangan ko na rin bumalik agad. Ano ba sasabihin mo? Ganun ba? So, nanganak ka na pala. Malungkot na sambit ni Seb. Oo, noong nakaraang linggo pa. Maya-maya lang, kumunot ang noo ni Amira nang hawakan ni Seb ang kamay niya. Amira, alam ko masyado akong naging judgmental sa noon at hindi ko malang inalam ang katotohanan. I'm sorry. Nalaman ko lahat doon sa nurse na nasa ospital. Sinabi niya sa akin ng tungkol sa artificial insemination na aksidenteng nagawa sa'yo. Pasensya ka na wala ako sa tabi mo ng mga araw na kailangan mo ko. Marahang binawi ni Amira ang kanyang kamay. Tapos ng bagay na yun, Seb. Pinatatawad na kita. Kung hindi nangyari ang bagay na yun, baka hindi ko nakilala ang fiancé ko. Masaya ako at nahanap mo na rin ang tao magpapasaya sa'yo. Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman. Simula nang tinanggal ako sa trabaho ni Sir Dark, napunta na lang ako sa pagiging office clerk sa isang malitang kumpanya. But it's okay. I guess yun ang kabayaran sa nagawa ko. Ngumiti si Amira sa mga bagay na narinig niya. Ramdam niya ang pagsisisi ng binata kaya madali lang sa kanyang patawarin ito. Matapos ang pag-uusap na yon, lumabas si Amira sa restaurant. Kumunot ang kanyang noo na makita si Dark na naghihintay pala sa kanya sa parking lot. Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba? Hindi naman, medyo lang. Isang pilyang ngiti ang ginawa ni Amira at napakamot naman ng ulo si Dark. Tara na nga, umuwi na tayo. Pag-aya ng dalaga. Tumango naman si Dark bilang pagsang-ayon. Mabilis sa lumipas ang 6 na buwan dahil handa na si Amira. Nagpasya ng dalawa na ayusin ang kanilang kasal. Ngunit isang araw, habang mag-isa si Amira sa mansyon, dumating si Stacy para bumisita. Ako na po magbubukas ng pinto, Manang. Baka si Dark na yan. May pupuntahan kasi kami ngayon eh. Sambit ni Amira na marinig ang mga katok sa pinto. Sa pagbukas niya dito, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Stacy, anong ginagawa mo dito? Lumingon sa paligid si Stacy. Nandiyan ba si Dark? Tanong ng dalaga. Wala siya, may pinuntahan lang sandali. Tamang-tama. Ikaw talagang gusto kong makausap. Can I come in? Mariing napalunok si Amira. Sige. Nag-usap ang dalawa sa may sala. Yan na palang baby niyo. Kamukhang-kamukha pa talaga ng tatay. Paunang wika ni Stacy. Stacy, may sasabihin ka ba? Sandaling bumuntong hininga si Stacy at lumingon kay Amira. Oo. I just want to congratulate you for the safe delivery. I know naging malupit ako sa iyo noon, pero ginawa ko lang kasi yun dahil kay Dark. Pero ngayon, naisip ko, mali pa talaga ang ginawa ko. Nakita ko kung gaano kakamahal ni Dark. Isang bagay na hindi niya nagawa sa akin noon. Hindi siya malambing tulad ng lambing niya sa'yo. Also, nakita ko kung paano kanya pahalagahan. I guessed, kasalanan ko rin talaga dahil wala na akong inisip kundi ang mag-travel at aliwin ang sarili ko. Hindi ko na siya nabigyan ng oras.
Tumingin si Stacy kay Amira at hinawakan ng kamay ng dalaga. I'm sorry, Amira, if I caused trouble. Nang marinig ni Amira ang bagay na yon, napangiti na lang siya sa babae at hinawakan pabalik ang kamay nito. It's okay. Naiintindihan ko naman ang nangyari. I'm sorry din, hindi ko sinasadya mahulog ang loob ko kay Dark. Alam mo naman in the first place ang lugar ko pero kasi, no, you don't need to explain. Ayos sa akin ang lahat. Ang mahalaga masaya kayo ng ex ko. Maya-maya lang, sabay na napalingon ang dalawa nang nagmamadaling dumating si Dark sa mansyon. Amira, ano nangyari? May ginawa ba sa'yo si? Naputol ang bagay na sasabihin ng binata na makita ang dalawang babae na magkahawak ang kamay. Stacy, anong ginagawa mo sa fiancé ko? Nagkatinginan ng dalawang babae saka natawa na lang sa reaksyon ni Dark. Wala naman, Dark. Gusto ko lang bisitahin ang cute na baby niyo. At kung ano man ang pinag-usapan namin ni Amira, wala ka na doon. Sambit ni Stacy saka kumindat kay Amira. Napaka-cute talaga nitong batang to. Wika ni Stacy habang nakasilip sa kuna ng baby. Pabulong namang kinausap ni Dark si Amira upang makasigurado na walang ginawa sa kanya si Stacy. Kumusta ka? May ginawa ba siya sa'yo? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ng lalaki habang nakakabay kay Amira. Ayos lang ako. Wala kang dapat ipag-alala. Ang totoo, pumunta siya dito para mag-sorry at tinanggap ko naman ang sorry na yun. Ganon? Ginawa niya yun? Oo, mabuting tao naman pala si Stacy. Mali lang pagkakakilala ko sa kanya. Napangiti ng kaunti si Dark at muling tumingin sa kinaroroonan ni Stacy na ngayon ay natutuwa sa bata. Oo, mabuting tao naman talaga siya. Pagsang-ayon ng lalaki. Matapos ang pagkikitang yon, hinatid na ni Dark si Stacy sa labas ng mansyon. Stacy, salamat sa pagbisita ha. Paunang wika ni Dark sa kanya. Ngumiti naman ang dalaga at tumango. Salamat din, Dark. Dahil hindi mo ako kinaladkad palabas. Naalala ko nung huli tayo magkita. Halos isumpa mo na ako eh. Kasi naman, paano ako magiging mabait sa'yo eh? Shh. I know, and I just want to say sorry dahil doon. Anyway, Dark, tulad ng pagkakakilala mo sa akin, bukas ang flight ko patungo sa ibang bansa. Hindi ka ba pupunta sa kasal namin? Naku, baka hindi na. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko at mahabulot pa kita. Joke lang. Bahagyang natawa si Dark sa sinabi ng dalaga saka nagpamulsa. Anyway, mag-iingat ka ha. Baka sa pag-travel mo matagpuan ng taong deserve mo talaga. At sana sa oras na mangyari yon, huwag mo na siyang iwan. Mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Stacy, saka ito marahan tumango. Tama ka. Sige Dark, see you soon. Marahan tinapik ni Stacy ang braso ni Dark saka ito sumakay sa kotse. Isang buntong hininga naman ang ginawa ni Dark at pumasok na sa loob ng bahay. Napangiti siya na makita si Amira na buhat ang anak nilang 6 months old na. Ang ganda naman ng mami ng baby ko. Sambit ni Dark at lumapit sa babae. Bolero. Natatawan tugon naman ni Amira. Alam mo, napakaswerte ko dahil ikaw ang naging asawa ko. Wala na akong hihilingin pa. Mas maswerte ako sa iyo, Dark. Bukod sa mayaman ka na, gwapo ka pa. Kapuan na tawa ang dalawa sa kanilang pinag-uusapan. Maya-maya lang, hinawakan ni Dark sa baywang si Amira mula sa likod nito. Saka sabay nilang tinignan ang gwapong mukha ng kanilang sanggol. I love you, mahal. Sambit ni Dark sa kanya. I love you too. Unti-unting nilapit ni Dark ang kanyang mukha sa babae. Saka nilapat ang labi niya dito. Isang mainit na halik na tila ayaw na nilang itigil. Makalipas ang 2 buwang paghahanda sa kasal, sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito. Ready na ba ang lahat sa simbahan? Sambit ng babaeng wedding coordinator ni Amira. Yes po. Ano Amira, ready ka na ba? Nandoon ang bridal car sa labas, ikaw na lang hinihintay. Hindi na mabilang ni Amira kung ilang beses siya napabuntong hininga. Matagal niyang pinaganda ng araw na ito, ngunit ngayon nandito na. Binalot naman siya na matinding kaba. Pwede po bang humingi kahit 5 minutes lang? Magko-concentrate lang ako. Paalam niya sa coordinator. Sige po, pero pagbalik ko dapat okay ka na ha? Opo. Normal lang nakabahan sa kasal, Miss Amira. Ganyan talaga, halong excitement at kaba.
Salamat at naiintindihan niyo ko. Sa paglabas ng mga ito, naiwan si Amira na halos himatayin na sa sobrang kaba. Kaya mo to, Amira. Ano ka ba? Hindi ba matagal mo nang hinintay ang araw na ito? Ngayon ka pa talaga kakabahan? Bulyo ng dalaga sa sarili. Maya-maya lang, napalingon sa Amira sa pinto na marinig ang sunod-sunod na katok mula dito. Anak, pwede bang pumasok? Napangiti ang dalaga na marinig ang tinig ng mga magulang niya. Opo, Nay, Tay. Ang ganda naman ng anak ko. Sambit ng kanyang nanay na ngayon ay nakaupo sa kanyang tabi. Hinawakan nitong kanyang kamay at ngumiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal ka na, anak. Parang kailan lang ay baby ka pa. Nay naman. Natatawan tugon ni Amira. Salamat, Nay, sa pagbisita sa akin dito. Grabe, para na akong hihimatayin sa kaba. Saan ni Amira? Ganyan talaga, anak. Pero huwag mong isipin ang kaba. Isipin mo may lalaki naghihintay sa'yo sa altar at excited na makita ka. Ngumiti si Amira sa tinuran ng kanyang nanay. Opo, Nay. Salamat po. Anyway, congratulations sa anak. Sana magkaroon na agad ng kapatid si Blake. Nay naman. Biro lang, anak. O siya, sige na't hinihintay ka na ni Dark. Tumungo si Amira at sumunod sa kanyang mga magulang. Sa harap ng simbahan, nakatayo si Amira sa nakasaradong pinto. Nang magsimulan tumugtog ang mabagal na musika, bumukas ang pinto at lumakad naman ang dalaga. Grabe, ganito palang pakiramdam ng kinakasal. Pakiramdam ko matutunaw na ako sa tingin ng mga tao. Pero nakakatuwa dahil nandito ng ibang kaibigan ko. Sa patuloy niyang paglalakad sa pulang carpet, ngumiti ang kanyang labi na makita niya si Dark na nakatayo at naghihintay sa kanya. Totoo ba to? Totoo bang ikakasal ako sa gwapo lalaki na to? Dahil sa isang aksidente, nakilala ko siya. At siya na rin ang bumuo sa aking pagkatao. Nakakatuwa lang isipin na ganito maglaro ang tadhana. Totoo nga, hindi natin malalaman ang mga mangyayari sa hinaharap. Nang makarating si Amira sa altar, ngumiti si Dark na parang siya lamang ang nakikitang babae sa mundo. Napakaganda mo, Amira. At ang gwapo mo naman, Dark. Nagsimula ang seremonya ng kasal at ang lahat ay nakatutok lamang dito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Naghiyawan ang mga tao at humarap naman si Dark sa kanyang asawa. Mahal kita, Amira. Mahal din kita, Dark. Hinawakan ni Dark sa baywang ang kanyang asawa, saka nilapat ang kanyang labi sa labi nito. Nagsimulan tumigil ang mundo ng dalawa at pakiramdam nila sila lang ang tao sa paligid. Sa pagsapit ng gabi, muli na namang nabalot ng kaba ang dibdib ni Amira. Ayos ka lang? Tanong ni Dark sa kanya. Oo, yata. Pwede naman natin gawin ang honeymoon sa ibang araw kung hindi mo gusto. No. Okay lang sa akin. Ano kasi, first time ko to eh. Napangiti si Dark dahil sa pagka-inosente ng kanyang asawa. I know, and I will be gentle. Mariing napalunok si Amira nang dahan-dahan lumapit si Dark sa kanya. Ang mga mata nito ay diretsyo nakatingin sa kanyang mata hanggang sa tuluyan siya napahiga sa malambot na kama. Pumikit si Amira at naramdaman ng mainit na halik ng binata. Maya-maya lang, marahang binaba ni Dark ang strap ng damit na suot ni Amira. Nang gabing yun, isang mainit na sandali ang pinagsamahan ng dalawa. Kinaumagahan, kunutan noong nagising si Amira. Wala na siyang damit at magulo ang kanilang kama. Dark? Pagtawag niya sa pangalan ng kanyang asawa. Yes, mahal. Tugon naman ni Dark na nasa tabi lang pala niya. Kanina ka pa bang gising? Wika ni Amira sa lalaki. Oo, ang sarap mo kasing pagmasdan habang natutulog. Tugon naman ng lalaki. Anyway, nag-order na ako ng breakfast natin at kukunin ko na lang sa baba. Sasama ka ba o hintay mo na lang ako dito? Ngumiti si Amira at mabilis na nag-ayos. Sasama ako. Masayang sambit ng dalaga. Sabay na napalingon ang dalawa sa kama at natawa na lang na makita ang pulang mantsa sa bedsheet. Sorry, nadumihan ko yata. Nag-aalinlangan sambit ng babae. It's okay, papalitan ko na lang yan mamaya.
Tumungo si Amira at umangkla sa braso ng kanyang asawa. Let's go? Pag-aya niya. Sige. Napuno ng pagmamahal ang pagsasama ng dalawa. Sa huli, biniyayaan sila ng isang babaeng anak at tuluyan na kumpleto ang pinangarap nilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!